Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan. Sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos ba o wala. Dahil dito, ito ay ating advokasya o katungkulan na ibahagi ang mga kaalaman na ito para makasiguro tayo ng ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga simbahan o mga peking grupo ng relihiyon na nagbibigay ng mga maling impormasyon, lalo na sa ating mga kabataan na walang kamuwang-muwang tungkol sa mga bagay na ito. At nang sa gayon, sila ay makaiwas at magkaroon ng balansing karunungan at makagawa ng tamang sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Pinatunayan natin sa unang eksperimento, ang 3 kahon, na ang mga impormasyon na nasa ating mga kaisipan ay galing sa inang kalikasan. Ang lahat ng bagay ng mga natural, kagaya ng mga bato, dagat, ulap, puno, halaman, hayop, ay pawang mga impormasyon. Ang kalikasan ay parang database sa hard drive ng isang computer kung saan nakaimbak ang lahat ng ating kaalaman na kinopya natin at ipinaste pagkatapos sa ating mga utak. Pinatunayan naman natin sa ating ikalawang eksperimento, ang aso sa kahon, na ang kapaligiran ang humuhubog ng ating kaisipan, paniniwala at pagkatao. Dito pinatunayan natin na ang ideya ng Diyos ay galing kung saan tayo ipinanganak, saang bansa tayo lumaki, at ano ang kultura ng ating kinagisnan. Kaya ang mga inchik ay may sariling Diyos at ang kanilang mga Diyos ay mukhang inchik dahil ang kapaligiran nila ay binubuo ng kulturang inchik. Gayon din sa mga Hapon, sila ay may sariling Diyos at ang kanilang mga Diyos ay mukhang Hapon dahil ang kapaligiran nila ay binubuo ng kulturang Hapon. Ang Pilipinas naman ay may mukhang Amerikanong Diyos dahil ang relihiyon ng bansang natin ay galing sa mga Amerikano at kinopya lamang natin ang ideya ng Diyos ng mga puti. Dito sa episode naman na ito, pag-uusapan naman natin ang tanging dalawang paraan lamang kung paano ang impormasyon o ang ating kaalaman ay nakukuha o natatamo. Una, ito ay sa pamamagitan ng paggaya o pagkopya. At pangalawa, ang impormasyon ay nakukuha natin sa pamamagitan ng pagtuklas. Nang tayo ay pinanganak sa mundo, ang ating mga utak ay wala pang laman ng impormasyon. Ito ay blanko pa sa kaalaman. Subalit, nang tayo ay nagsimula mag-aral sa eskwelahan, ang ating kaisipan ay unti-unti nagkaroon ng kaalaman. At ang unang nagbigay ng ating mga kaalaman ay ang ating mga magulang, ang ating tatay at nanay. Lahat ng kanilang ginagawa ay ginagaya o kinokopya natin nang tayo ay bata pa. Tapos nang tayo ay lumaki na, ang pagkopya ng mga impormasyon o ating kaalaman ay galing naman sa ating mga eskwelahan, sa ating mga guro, kaibigan, kalaro at kahit din sa mga hayop at mismo sa ating kapaligiran. Ang lahat ng mga panlabas na bagay na mga ito ay parte ng ating inang kalikasan. Dahil ang pundasyon ng ating kaisipan ay galing sa inang kalikasan, ibig sabihin ang lahat ng ideya ng tao ay galing din sa ating mga kapaligiran. Dito pinapakita natin na hindi ang Diyos ang nagbigay ng ating kaalaman, kundi ang mga tao at ibang bagay sa ating kapaligiran. Ang ideya ng Diyos ay galing din sa kalikasan dahil ang mga tao noong panahon noon ay naniniwala na ang mga kidlat, kulog, lindol at ulan ay galing sa mga Diyos. Ang tao ay siyang gumawa ng ideya na may Diyos. Mula dito, pinapakita lamang natin na ang paniniwala sa Diyos ay hindi galing sa Diyos kundi mula sa mga tao na ating mga ninuno o kinagisnan. Ngayon, may tanong naman natin sa ating sarili, paano kayo nagkaroon ng kaalaman sina Eva at Adan sa hardin ng Eden noon? Paano nagawa ni Adan
na pangalanan ang lahat ng mga hayop sa mundo. Kung ang mundo ay ginawa ng Diyos 6,000 years ago, ibig sabihin ang Garden of Eden ay 6,000 years ago din. Kung nakamit ni Adan ang kanyang kaalaman pagkatapos niya kainin ang bunga mula sa puno ng buhay o di kaya mula sa Diyos mismo, bakit kaya ang mga pangalan ng hayop sa buong mundo ngayon ay hindi pare-pareho? Kung ang tore naman ng Babel na dati ay may iisang lingwahe ay nagkawatak-watak at nagdulot ng pag-usbong ng ibang lingwahe 1,600 years ago, sino ang mga sinaunang mga tao noon na ito? Alam natin na ang lingwahe ay nag-umpisa 100,000 years ago. Ito ay nagmula sa Africa kung saan natuklasan ang unang kalansay ng tao. At tapos ito ay umusbong, lumago ng iba't iba sa ibang bansa sa buong mundo. Makikita natin ang mga ebidensya ng mga ito sa mga kuweba at gamit ng mga sinaunang mga tao noon. Subalit, ang lingwahe ay hindi basta umuusbong. Bago naging matalino ang tao, sila ay gumamit muna ng mga tunog, pagkilos ng kamay o katawan, o di kaya simbolo para mag-usapan o makipag-usap. Sa aking eksperimento sa mga aso, ginamit ko ang mga bagay rin para makipag-usap sa kanila. Kagaya ng plato, kung saan ibig sabihin ay pagkain, ang bola na ibig sabihin ay maglaro, at kamay para ipagawa sa aso ang pagtayo, paghiga, pagtahol, pagkamay at iba pang mga tricks. Ito ay pawang mga ebidensya ng ang kaalaman ng tao o hayop ay lagi nanggagaling sa mga kanilang kapaligiran at hindi ito basta-basta umuusbong sa ating kaisipan. Kaya ang kaalaman ng tao kagaya ng paniniwala sa Diyos ay galing sa ating mga ninuno at hindi galing sa Diyos. Ganon din, lahat ng nasa Biblia ay pawang mga gawa-gawa ng tao lamang at hindi mula sa Diyos. Ito ay may pinagmulan din mula sa iba't ibang panahon at kultura noon. Kagaya ng istorya ng Tore ng Babel ay may sinaunang pinagmulan din. Ito ay nagmula sa Mesopotamia. Ang Sigurat, gaya ng Etemenanki, ay isang templong inaalay sa Diyos na si Marduk, ang Diyos sa Babylon. Ang istorya naman ng Adam at Eve ay galing din sa Mesopotamia. Mula ito kay Enki at Ninhursag. Kaya ang mga istorya sa Biblia ay hindi mga orihinal. At ito ay pawang mga mitolohiya lamang o kathang-isip lamang ng mga sinaunang tao. Siya nga pala, kung ang lingwahe ng tao ay naimbento 100,000 years ago at ang mundo kasama na si Adan at Eva ay ginawa lamang ng Diyos 6,000 years ago, ibig sabihin na may mga unang mga tao bago kina Adan at Eva. Ang tinapaniwalaan ang dalawang unang tao na ginawa ng Diyos ayon sa Biblia. So mula dito sa resulta ng ating mga eksperimento, makikita natin na para ka magkaroon ng impormasyon ang ating kaisipan, una, ito ay manggagaling sa iyong kapaligiran. Ang iyong kapaligiran ang siyang nagbigay ng ideya sa iyong kaisipan at humubog ng iyong katauhan. Ang impormasyon ay makukuha lamang sa dalawang paraan, pagkopya o pagdiskubre. Para makabuo ng isang istorya o ideya, ito ay nagmumula muna sa pira-pirasong mga impormasyon. Kagaya ang Biblia, ito ay galing sa mga impormasyon ng iba't ibang tao at ito ay binuo para lang maging isang Biblia. Bago pa nilikha ang tao, ang inang kalikasan ay puno na ng mga bagay-bagay na maituturing natin ngayon ng mga impormasyon na ating ginaya o natuklasan. Ang istorya ng Biblia ay hango lamang sa iba't ibang mitolohiya ng iba't ibang sinaunang mga kultura na kinopya at sinalin-salin sa iba't ibang henerasyon. Sa susunod naman na episode, pag-uusapan natin kung ano ba ang buhay, what is life?
Tayo ba ay buhay o isang mechanical na bagay lamang? Paano malalaman kung isang bagay ay buhay? Kung gusto niyo ulit pakinggan ang mga iba't ibang ebidensya kung bakit walang Diyos, pakinggan niyo lang po ang mga iba't ibang episode na nakalista sa baba. Ang mga ebidensya ng mga ito ay nahahati sa 4 na yugto: ang filosofiya, teolohiya, scientifico, at teknolohiya. Kagaya ng pangalang Jesucristo ay wala sa Biblia. Sa episode 11, si Jesus ay hindi ang tunay na Messiah. Nasa episode 12, ang kabastusan ni Jesus. Nasa episode 13, ang tunay na anyo ni Kristo. Sa episode 14, mga kasamaan ng Diyos. At tungkol sa mga argumento sa filosofiya, makikita nyo kung bakit hindi ang Diyos ang lumikha, hindi ang Diyos ang nagdisenyo ng kalikasan. Ano ba talaga ang tunay na realidad? Saan pa galing ang ating mga moralidad? At sa mga teorya natin at mga eksperimento, meron tayo dyan kung saan pinakita natin na ang kalikasan ang ina ng impormasyon, kung saan ang ugat ng kaalaman ay kung saan nanggaling ating mga kaalaman. At ngayon ay ang dalawang klase kung paano natin na-acquire o natatamo ang impormasyon sa pamamagitan ng pagkopya lamang o pagtuklas. Kaya alam niyo nga pala na karamihan sa ating mga pinag-aralan sa ating mga eskwelahan ay pawang mga hiram lamang sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Lahat ng ating mga kaalaman ay halos kopya lamang sa ibang bansa. Nakakaya na wala tayong sariling identity. Kaya minsan naman dapat tayo ay tumindig sa ating sarili, gumawa ng sariling atin at mahalin ang ating pinagmulan. Yung bang tipong mapapagmalaki natin, tipong masasabi natin na ito ay made in the Philippines. Kaya sa uli ng ating talakayan, ito puli ang inyong Mang Antiong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya, at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong ateista ng Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat po.